Ayan guys, mula dito, papunta dito. So, beginner sa makinig ha. Pag sobrang mga simpleng videos lang, no? Simpleng videos lang kasi hindi naman tayo. Hi mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Sa video na ito guys, akin lang pong ibigay ang update regarding po sa ginawa kong gestating and farrowing pin ni Dodong Biliran sa akin pong small backyard piggery. So kasama ko po si Mrs. guys, nagpapa-assist po ako sa kanya para po siya ang magsukat sa mga dapat sukatin. Nang mabigyan ko po ng kasagutan ang viewers ko dyan na nagtanong sa akin sa Facebook page po kung ano ang sukat, pwede ba namin makuha kay Dodong. So first of all, atin pong sukatin muna Mrs. ang giliran ha. Ayan, dito guys. Diyan. Mula dito, papunta sa kabila. Ilan niya? 22 inches. 22 inches. Ang haba dito, papunta doon. Tapos sumunod, 18 and a half inches. 18 and a half inches. Ano yan? Yung mula dito. Yung lapad. Okay. Tapos, ang lalim, pakisuyo. Lalim. 5 inches. 5 inches yung dito guys. Teka lang, papasok ako ha. Linawin ko lang para maintindihan po ng mga viewers dyan. Ito guys oh. Yung lalim sa sahig. Mula dito hanggang dito sa ito guys yung may boundary na patagilid kasi ito eh. Okay? So from here papunta dito is 5 inches. Pero kung sukatin natin yung mula sa sahig talaga papunta dito sa pinakadulo sa taas, ilan? Estimate nga. Sobra yata eh. Nasa 6 and a half. 6 and a half. Kulang-kulang 7 inches. Ayan. So ganyan po guys. Repeat, saglit lang. Mula dito papunta dito. Pasensya na guys ha sa aking alalay kasi sinisikap niyang matulungan ako eh. So from here going here 22 inches. Konting review lang ha. Tapos mula dito naman papunta doon sa dulo 18 and a half. 18 and a half inches. Ang lalim 5 inches. 5 inches. Okay? 5 inches from here papunta dito. Kung halin dito or mula dito papunta dito sa taas Nasa 7 eh. 7. Nasa 7. Dala. Ayan. Mahigit 6. Malapit na sa 7. Oh, palagay mo 7 inches kasi malapit naman talaga eh. Okay? So yan guys. Tapos dito pag isuyo nga dito sa may sahig talaga. Ilan yan? 11 inches. 11 inches. Ayan. So mga kababayan, sinadya ko po yan dahil ang ano na to, ang desisyon na ginawa kong ganyang klaseng height ay tinansya ko po na abot ng baboy or ang dumalagang baboy, pag siya'y nakatayo dyan ang kanyang paa sa unahan, abot niya dapat ang kainan, no? Ang feeds. So, ganyan po ay isa sa mga diskarte ko guys or desisyon. Hindi siya sobrang taas. Para hindi mahirapan yung muko yung inahin. Dito banda guys, itong part na to, medyo mababa siya kumpara dito sa tatlong side. Itong isa, dalawa, tatlo. Medyo mataas to guys eh. Sinadya ko po yan. Dahil ito guys, para hindi po masyadong sumasagi ang liig ni Mother Pig kapag siya ay kumakain sa feeds na dapat niyang kainin. So yan po ay natansya ko na guys na medyo okay naman na design para sa akin lang ha. Yan po ay sarili ko lang paraan yan, sariling kagustuhan. Nilagyan ko po pala ng butas ang bandang giliran para every time po na maglilinis ako sa area na to ay hindi po masyadong hassle sa akin. Try po natin i-demo guys ang tubig para makita po natin ha. Okay, lagyan natin ulit. Ayan guys oh. Ayun, lumalabas ang tubig. So, ganyan po, beginners ha. Simpleng tip lang ito para sa inyo. Pero sana po, ito po ay nagdulot ng malaking tulong po para sa atin regarding po sa paggawa ng pasungan. Either sa kainan ng baboy inahin or sa mga fatteners po. Ano. Okay? Ayan guys. So, naubos na po ang tubig na drain mula po dyan sa loob. Yung butas na yan guys, yan po, ay meron po akong nilagay pala na PVC na blue, no? Ito, size 1/2 po ito. So ngayon, atin pong sukatin yung tubo. So unahin natin ang haba.
simula doon sa dulo, dyan, hawakan ko para di ka mahirapan. Papunta doon sa pinaka hulihan. Pasensya na po kay viewers sa aming aming camera ngayon kasi malikot-likot eh. Ilan? 91 inches. 91 inches. Okay? Tapos, ang lapad, mula dito sa gilid kaliwa, papunta sa kanan. Ilan? 21 inches. 21 inches ang lapad. Okay? Ngayon, ang Taas. taas naman, ang height, mula sa hig. Okay, tignan natin para makita nila. 41 inches. Okay? So, 41 inches. Mula dito sa sahig, dito, papunta dito. Okay? Dito naman sa sahig, papunta sa may unang parte sa ilalim na tubo, no? Ilan yan? 11 inches. 11 inches. Tapos, dito naman sa ito. Yan. Yung gawang. Gawang, guys, is yung pinto. Hindi, yung yung height niya. Yung height lang ng ito. I mean, from the floor. Sorry I mean, from the floor. Hanggang dyan. 22. 22 inches also. Oh. Okay? So guys, sinadya ko po na ganito ang itsura sa pintuan sa hulihan para hindi po mahirap masyadong trabahuin every time na manganganak po ang baboyinahin. Dahil pag sobrang guys, so beginner sa makinig pag sobrang mababa halimbawa itong tubo dito, ngayon, pag nakahiga ang mother pig na siya ay manganganak, so may tendency na sasagi ang kanyang biik dito. Assuming guys, ang sinasabi ko pinupuntan ko, assuming itong tubo na to, pag sa baba siya masyado, so maliit yung clearance from the floor, tapos pag manganak yung baboy inahin, may tsansa po na sasagi ang biik na lalabas kay mother pig sa panahon na siya ay manganak. Kaya ito po ay isa sa mga desisyon na ginawa ko na ganito po ang distansya. Pasuyo nga ulit. No, i-double check natin. From the floor. Yung clearance na. So dito ay 8.5. so umabot siya ng 8 inches sobra, no? Okay? Ayan guys, okay na yan. Lusot na yan dito ang biik. Ano pang sukatin natin? Ito. Dito sa kabila. Dito hindi na kailangan kasi labas na sa sahig. Okay. Ngayon guys, sa loob hindi nasukat. anong dinasukat? Yung butas. Ayan, yung butas pala. Okay. Yan ang sinasabi ko, Mrs. na kailangan kong alalay mo. Hindi ko makita. Ikaw, ano sa tingin mo? 15 inches. Ayan guys, mula dito, papunta dito, 15 inches. Kasi guys, itong round corner to yung ginawa kong pasungan, round corner. Beginners, ibig sabihin, round corner, hindi po siya kanto. Ang purpose sa round corner para hindi po mahirap kainin ng mother pig ang feeds. So from here, papunta dito, sa itaas, ilan? 11. 11 inches. 11. Kung sa baba naman, mula dito, papunta dito, ilan nga kanina? 8.5 inches. Ayun. Okay lang yan guys, kasi malaki naman siya Dito po sa aking backyard piggery, malaking tulong na po ito sa akin dahil gustong-gusto po ni Dodong talaga na matutong mag-alaga ng baboy. No, kahit mga munting idea lang mga aking binabahagi dyan sa mga viewers na baguhan at ganun din sa lahat ng viewers, gusto ko lang po talaga matuto mag-alaga ng baboy. Ito guys, babalutin ko pa ito sa finalization na pag-finishing gamit ang purong simento na nabasa sa tubig. Ngayon guys, ito guys ginawa ko po ito talaga sadya para mas lalong tumibay ang poste, no? Actually, hindi na siya maanumin, no? Maalog, no? Hindi na. Mas matibay na siya. Ayan! So bago tayo magtatapos sa video na ito, Mrs. pasuyo sa feeds. Pakilang ha. Sige. Magpapakaon ta sa ato ang mga baboy guys, kaya gigutom na ni guys. Oras na sa ilahang kaon. Time check now is alas 2 minutes mag alas 4 sa hapon. Atin pong hahaluin. Ay saba dik, saba. Ay saba dik. Oh. Actually guys, medyo busog pa mga to Kaso nga lang po, oras na ng kain nila, kailangan na pong pakainin.
Nugo, no? Nausik pa. Ito guys, grower feeds with corn bran. Binabad ko ng mga 1 hour. Kaya malambot siya. Diretso higo po ang mga baboy. Yung inahin, maya-maya na bigyan ng kanyang feeds. Tara, may gahod lang na yun guys. Na yun guys is inahin. Oh, ubos na. Ang bilis naman itong kumain ng dalawa. Okay, let's proceed here. Okay, ito guys si Mother Pig ko, hindi ko na siya muna bigyan ng King's Beta Plus animal feed supplement ngayon. Dahil kahapon po ay nagbigay ako sa kanya. Buntis kasi siya guys, kaya every other day ko na siya ginagamitan ng King's Beta Plus animal feed supplement. Pag sakali pa lang hindi po available ang King's Beta Plus dyan sa inyong lugar, sa Agribit stores, pwede po kayong mag-direct order dyan sa Shopee, no? Link sa Shopee na nilagay ko sa description at link po ng King's Beta Plus animal feed supplement mismo. You can direct order that po sa link na yan. Ito guys, grabe ang guys, tubig. Talagang ganito po ang nakasanayan ng aking pong baboy inahin na pakain sa kanya. Ito po ay 1 kilo po na gestation feeds na may halong rice bran. Ito po ang nakasanayan niya Kaya ito po ang aking pinagpapatuloy na ginagawa. So disclaimer lang guys, ang mga video po na aking pinapakita sa inyo, the way ako magpakain sa aking mga baboy, ay base lamang po sa aking simpleng sistema sa pag-alaga ng baboy. So, ganyan karami guys, Yan. Pero, maubos po niya yan mamaya. Ayan. So, ito guys, ang akin pong baboy inahin na to. Ito po ay manganganak na sa, sa next month na April 30, no? April 30. Alam nyo guys, sa totoo lang, ako po ay, masaya lang po ako at maluwag sa aking sarili na nagbabahagi po ako ng mga simpleng videos lang, no? Simpleng videos lang kasi hindi naman tayo professionals o doktor, no? Hindi naman tayo bihasa sa pag-alaga ng baboy. Pero sa kabila po ng lahat, si Dodong po ay patuloy pong nagpapasalamat sa lahat ng viewers, no? Salamat po sa inyo. Shout out po kina kabayang Glidel Maghanoy, watching from Zamboanga del Sur. Kay kabayang Mars, watching from Banawi, Ifugao. Kay kabayang Sol Impinado, kabayang Orly Makapagal, watching from Pampanga. Kabayang Romeo Gayuna, watching from or naglantaw gikan sa Tubod, Surigao del Norte. Kay Silda Ligaray, Tuburan, Cebu Province. At sa inyong tanan viewers, shout out po sa inyo. So guys, thank you po for watching this video. Subscribe and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat. And peace out everyone.